our weekly program, Silver Lining. Dito lang sa nag-iisang Christian radio sa Baguio, DWLY 97.5 Cool FM. Binabati ko po kayong lahat ng masagana at magandang gabi, lalo na sa mga nakikinig at nanonood via FB Live. At ganoon na rin sa mga nanonood sa aking YouTube channel, ang Silver Lining. Salamat po sa pagsusubaybay at pakikinig sa ating weekly devotional. Kung nakaligtaan niyo po ang ating mga nakaraang mga episodes, noong nakaraang mga Thursdays, nasa Silver Lining YouTube channel po ang lahat ng ating mga episodes. Again, we are broadcasting live all over Northern Luzon. Kaya mag-switch na po kayo sa 97.5 Cool FM. Last week, napag-usapan po natin ang backsliding. Ang backsliding sa biblical na kahulugan ay tumutukoy sa proseso kung saan ang isang individual ay nagpapakita ng pananampalataya at pagsunod sa Diyos at tumalikod at bumalik sa makasalanang pag-uugali. Ito ay isang turning away mula sa pananampalataya na humahantong sa engagement in sinful behaviors na magtutulak upang bumalik sa pagkakasala, na maaring patigasin ang puso na magiging mas mahirap para sa isang backslider na magsisi at bumalik sa Diyos. Habang tumatagal sa ganoong estado, ang backslider pahirap ang kanyang magiging sitwasyon. Nasabi ko rin na madalas ang backsliding ay nangyayari ng paunti-unti. Ito ay nangyayari ng banayad. In fact, you may not even know it is already happening. At naniniwala akong kahit ang totoong mga Kristiyano, mga born-again Christians ay pwedeng mag-backslide. Binabalaan tayo ng Biblia tungkol sa backsliding. Kaya ano ang dapat natin gawin kung tayo ay nag-backslide? Kung hindi po ninyo napanood o napakinggan ang ating episode last week, again, visit my YouTube channel, ang Silver Lining, at panoorin kung bakit ko nasabi ito. Now, let's jump off nung itanggi ni Pedro ang ating Panginoong Jesus. Sabi ko na ang kanyang failure ay ang sobrang pagtitiwala sa sarili. Si Peter ay taas noo na nagsabi kay Jesus, kahit iwanan ka ng iba, hindi kita pababayaan. Balikan natin ang nangyari pagkatapos nitong sinabi. Inarest na nga po si Jesus at dinala na siya ng mga Roman soldiers doon sa courtyard. Ang kanyang disciples ay puno ng takot at kalituhan. At nagsikalat sila. Si Pedro, gayon pa man, ay sumunod at a distance. Sinubukan niyang manatili at a safe distance kay Jesus. Pinagmasdan niya habang si Jesus ay dinala sa bahay ng high priest. Sa loob ng courtyard, hinarap ni Jesus ang mga akusasyon at mga pangungutya habang si Pedro ay nananatili sa labas na nagpapainit doon sa bonfire. Doon, masusubok ang pananampalataya ni Pedro. 3 beses na nakilala siya ng mga tao bilang isa sa mga tagasunod ni Jesus. At 3 beses din itinanggi ni Pedro na kilala niya ang ating Panginoong si Jesus. Naalala ni Pedro ang sinabi sa kanya ni Jesus na 3 beses niyang i-deny si Jesus bago tumilaok ang manok. Now that brings us to our verse for our reflection today. Ito ay nasa Luke chapter 22 verses 61 and 62. Ito ang sinabi doon. At that moment, the Lord turned and looked at Peter. Suddenly, the Lord's words flashed through Peter's mind. Before the rooster crows tomorrow morning, you will deny 3 times that you even know me. And Peter left the courtyard weeping bitterly. Pag-usapan natin ang yung verse 62. Sa sobrang guilty at kalungkutan, lumabas si Peter and he wept bitterly.
Peter's denial highlights human weakness. Ang tao ay mahina at ang tendency na manghina under pressure. Ito ay isang paalala na kahit na ang pinakatapat na tagasunod o disciple ni Jesus ay maaring mag-fall o mahulog o mag-backslide. Nang ma-realize ni Peter ang kanyang ginawa, siya ay nabalot ng kalungkutan. Ang kanyang paghagulgul ay nagpapahiwatig ng matinding panghihinayang, ng patinding pagsisisi at pagiging broken-hearted over his actions. Now, that brings us to a question, bakit hindi na lang umalis si Peter ng mga sandaling iyon? Ang tanong ko naman, kung kayo ba ay nasa sitwasyon ni Peter, aalis ka ba? Ito ay tanong ko sa inyong lahat na nakikinig. Isipin ang huling pagkakataon na kayo ay humaharap sa tukso. Umalis ba kayo? Umalis ka ba, kaibigan? Noong yung eksena na napakalaswa came on the screen nung ikaw ay nanunood sa iyong pribadong silid, umalis ka ba? O nung kasama mo ang iyong mga kaibigan at ang isa sa kanila ay nagsimulang pagtawanan ang pananampalataya mo o ang pananampalatayang Kristiyano at kutyain pa ang Diyos, nagsalita ka ba? O umalis ka ba? Nung huling beses kang natuksong gumawa ng mali, lumayo ka ba, kaibigan? Baka hindi mo ginawa. Ito ang maaring nangyari sa iyo. Napagod ka. Nanghina ka. That is where Peter was. Napagod siya. Nanghina siya. At naging vulnerable. He was trapped in compromise. Nagbigay si Lucas sa atin ng karagdagang detalye. Sabi niya doon sa verse 61, lumingon ang Panginoon at tinignan si Pedro. Naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon, bago tumilawak ang manok, 3 beses mong ikakaila na kilala mo ko. Imagine ang eksena. Si Pedro ay nanumpa, hindi lang 1 beses, kundi 3 beses na hindi niya kilala ang ating Panginoong Jesus. Pagkatapos nun, tumilaok ang manok. Lumingon si Peter sa ating Panginoon at nakita niyang tumingin ang ating Panginoong si Jesus sa kanya. Sinabi ni Jesus na mangyayari ito. Nasa isip ni Pedro yon. Ang sandaling ito ng realization ni Peter ay napakahalaga dahil sa realization ng kanyang ginawa, dito ang simula ng pagsisisi niya. Ipinakikita nito ang kahalagahan ng pagkilala ng pagkakasala at pagsisisi sa ating mga kasalanan. Ang reaksyon ni Peter ay nagpapakita ng work of his conscience. Kapag tayo ay nagkasala, ang ating budhi na naimpluwensyahan ng banal na espiritu convicts us. This conviction ay masakit, ngunit kailangan para sa tunay na pagsisisi at panunumbalik sa ating Panginoon. Ang tugon ni Pedro ay kabaliktaran sa tugon ni Judas Iscariote na nagkanulo din kay Jesus. Bagamat pareho silang nakaranas ng regret, ang kalungkutan ni Peter ay humantong sa pagsisisi at panunumbalik. Samantalang ang despair ni Judas ay humantong sa kanyang kalunos-lunos na wakas. Binibigyan diin ng kaibahan na ito na hindi ang kasalanan mismo kundi ang ating pagtugon dito ang nagtatakda ng ating landas. Kaya narito ang mga dapat nating tandaang mga aral tungkol sa experience ni Peter. Una, ang kwento ni Pedro ay nagtuturo sa atin to acknowledge our failures honestly. Ang pagpapanggap na hindi tayo nagkasala o pagbibigay katwiran sa ating mga aksyon ay pumipigil sa atin na maranasan ang biyaya ng kapatawaran ng ating Panginoon. Pangalawa, ang tunay na pagsisisi involves a deep sense of sorrow for sin at pagnanais na talikuran ito. Ang paghahagulgul ni Peter ay isang halimbawa ng mataimtim na pagsisisi
na ang pagsisisi ay isang napakahalagang bagay para sa pakikipagkasundo sa ating Panginoon. Pangatlo, na kahit pa man nahulog si Peter, siya ay ibinalik ng Panginoon. Sinabi ni Jesus sa Luke 22:32, "Ngunit nanalangin ako para sa iyo na huwag manghina ang iyong pananampalataya, at kapag nagbalik ka na, palalakasin mo ang mga pananampalataya ng iyong mga kapatid." Ipinakikita nito ang kahandaan ng Diyos na magpatawad at ibalik ang mga lumalapit sa Kanya ng may nagsisising puso. Tinitiyak nito sa atin na gaano man kalaki ang ating nagawang kasalanan, sapat na ang grace ng ating Panginoon upang tubusin at gamitin tayo para sa Kanyang mga layunin. Ang pagdinay ni Pedro at ang kanyang restoration ay nagpapakita na ang Diyos ay maaring gamitin ang ating weaknesses at failures to strengthen us. Si Pedro ay naging isang matapang at maimpluwensyang pinuno sa huli. Our failures can become opportunities for growth and deeper dependence on God's strength. Balikan natin ang eksena sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Pagkaraan ng 3 araw, sa libingan, isang anghel ang naghatid ng mensahe para sa mga disciples. Sinabi ng anghel, "Lumakad na kayo, sabihin niyo sa mga tagasunod niya, lalo na kay Pedro, na mauuna na siya sa inyo sa Galilea. Doon niyo siya makikita gaya ng sinabi niya." Sabi sa verse na emphasize, lalo na si Pedro. Bakit niya sinangle out si Peter? Dahil kailangan ni Peter ng encouragement. Dahil akala ni Pedro na wala na siyang pag-asa. Wala nang kinabukasan para sa kanya. Ngunit nais ni Jesus na malaman ni Pedro na naalala niya siya, na mahal siya ng Panginoon. Ang ating pagmamahal bilang tao ay parang ilaw na patay-sindi. It runs hot and cold. Ngunit ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa atin ay hindi nagbabago. Palaging nandyan. Kaibigan, kailangan mong malaman na mahal ka ng ating Panginoong si Jesus. Kahit na mahulog ka pa tulad ni Pedro, bumalik ka lamang sa Kanya at pagsisihan ang iyong mga kasalanan, and then start living as He wants you to do. Amen po ba? Tara, pray na tayo. Dear Heavenly Father, we come before you with humble hearts, acknowledging our weaknesses and failures. We thank you for the story of Peter, which reminds us of the importance of repentance and the power of your forgiveness. Help us to recognize our sins and respond with sincere repentance. Fill our hearts with godly sorrow that leads to genuine transformation. May we always seek your forgiveness and embrace the restoration you offer. Use our experiences, our failures, to strengthen us and to bring us closer to you. Equip us to offer compassion and support to others, reflecting your love and grace in all that we do. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sana ay nakapagbigay po muli ang ating episode ngayon ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay sa direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Muli niyo pong abangan ang ating mga susunod pang mga weekly devotional. Kung meron po kayong prayer request or encouragement, i-private message niyo lang po ako. Kung gusto niyo pong i-like o i-share ang ating episode, nasa FB page at social media accounts ng Cool FM. Mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, ang Silver Lining. Salamat po muli. Ako po si Silver sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa. Nandito muli ako next week. Bye and God bless you all.